Good morning mga katiwala. Welcome po digdi sa satuyang programa Serbisyo Legal. Kada Sabado po ini nag-iiribahan kita mga katiwala alas 8 nin aga hanggang alas 9. Salamat po sa inyong padagos na pagsubaybay, paghinanyog, pagsuporta. Salamat sa satuyang mga nagiging mga sponsors, mga listeners kaining sa tuya pong programa, sa mga padagos na nagpapadarakan sa indang mga kahaputan. Promesa ko po sa inyo kada Sabado ini mga pinapadara nindong mga hapot. Luluway-luwayon ta po ini nga tawan nin kasimbagan tanganing maging klarado para sa tuya. Mga legal issues ini na nangangaiponin klarifikasyon asin kasimbagan sa tuya bilang mga Katoliko, lalong-lalo na nainkwentro taman ang mga hapot na ini sa oral daw niya atong pagkabuhay sa lado, aspeto, kan sa tuya pong pagtubod. Kang mga nakaaging Sabado, nagsimbag po kita ki mga nagkapirang kahaputan, hali sa tuyang mga parasubaybay, mga paradangog sa TV man, o sa satuyang digdi sa satuyang istasyon, ang radyo, Veritas Legazpi. So magpapadagos po kitang magsimbag sa mga Sabadong ining mga maabot, asin ngunyan kaining sa indong mga kahaputan. So manungod sa kasal kang nakaaging mga Sabado, mga haputa, manunod sa property relations, validity kang marriage, absence of two or more witnesses or at least two witnesses, mga siring kaya na hapot. Ngunyan, tutukan taman daw ining sarong hapot manunungod po sa adoption. Sarong manining sitwasyon mananggat sa satuyang buhay bilang mga Kristiyano na kita may mga inaapod na sitwasyon. Halimbawa, dahil nagkaaki so mag-agong na Katoliko kasi nagdesisyon sindang mag-adapt kay aki. Anoan mga epekto ka ini? So aramon ta kung ano ang epekto ka ini sa tuya pong buhay. Bago po kay itong panahon, wala pa po ining presenteng adoption law sa Pilipinas, ining inaapod na Republic Act 11642 or 11642. Bago ka ini ang adoption, pinagkukonsiderar pong personal. Anong ibig sabihin? Ang adoption ay personal lang sa adopter, between the adopter, so nag-aampon and so adopted. So nagiging surelasyon ninda as kaya lang kang nagkaigwana po kaini sa presente, kang igwana pong Republic Act, kang effective na ining particular law ini, Republic Act 11642, ang adoption ngunyan ay extended na sa certain relatives ng nag-ampon. Tayo yun ang gusto niyang maaraman sa ngaya anong epekto kay ni sa sakuyang magurang, sa sakuyang mga tugang, asin sa sakuyang mga akit. Pwede ba sinda, ang hapot niya, pwede ba sinda magmana sa sakuyang magurang in case na mawala ako na nag-ampon sa iya? Pwede ba sinda magmana sa sakuyang mga tugang? So properties kan mga tugang ko, nag-ampon ako, so inampon tita. Kaya lang dapat tanganing magi siyang tagapagmana kay ni, dapat legitimate ang relationship kang nag-ampon at ng kapatid niya. So inasitig sasabi ko, dapat kasal sumaguran, talagang totoo sindang magtugang, bako na half brother or half sister sa nasinda, iba so ama, iba so ina. Dapat sarong ama, sarong ina, asin kasal, legitimate ang sindang relasyon. Asin kung iyan presente, pwedeng magkaroon ng mana ang inampon sa ari-arian ni tito at ni tita. So inampon kan sa imong tugang, pwedeng magmana sa imo. So ang pangtulo na dapat naman i-clarify digdi, kung ang anak ng adopter ay namatay na, so nag-i-extend ang relasyon duman sa legitimate
children kang adapter ta. Pagkatapos na mag-ampo, nagkaigwanin aki, sindang dua. So, ibig sabihin, magtugang na sinda. Nagiging legitimate child na so inampon kang sa iya magurang. So, ibig sabihin, so mga naging aki kay ni descendants, legitimate descendants kay ning adapter, nagiging tugang na kay ning inampon. Kaya lang, hindi pa din related ang inampon at ang illegitimate children. So, illegitimate children, kang nag-ampon, bako related duman sa nag-ampon. Klarado po yan sa tuya. So, klarado yan. Kaya dahil po, kung legitimate na aki kang nag-ampon, nagiging tugang na kaining inampon, pwedeng magkaroon ng mana ang inampon sa ari-arian ng legitimate child ng nag-ampon sa kanya. Yan. So, iyan pala. So, extended na ang sa imo family. Now, magayon na hapot digdi, does the adopted child inherit from the adopter? So, nag-adapt. So, adapti mo. So, adapti mo, nagkaigwanan nin aki. O tubang aki kang sa imong adapti? Mama naman, duman sa magurang mo, duman sa mga tugang mo, duman sa mga legitimate children mo, magayon na hapot iyan. Yan. Ano ang tigsasabi po kang le? Manunungod ka iyan, dai. Kasi, hindi kasi related ang anak ng inampon at nag-ampon. Kung babasahon ta, ang tigsasabi kang lo, dai covered dito yung mga kamag-anak ng nag-ampon. Hindi binanggit, ang covered lang yung mga kamag-anak ng inampon. Hindi covered o binanggit ang kamag-anak ng inampon, tulad ng anak at apo niya. So, aki kang inampon, o mga apo niya pa, so descendants kang inampon, bako na related. Kaya, dai na siya ma-inherit duman sa nag-ampon sa iya. So, nasabutan ta po. Nag-ampon ako. So, sa kuyang aki, o mga makuapo, dahil na pwede magmana sa nag-ampon sa kuya, sa inaapon na adapter. Dahil sindang mana. Ang related, ang covered po, iso, lolo-lola, tita-tito, asin, tugang. Legitimate na tugang, legitimate child kang nag-ampon. Pero sa inampon, sa iyong mga aki o apo, dai na related duman sa nag-ampon. Larado po yan sa tuya. So dahil kaya, dai pwedeng inheritance umana ang anak ng inampon sa properties ng nag-ampon. So sumadahon ta po mga katiwala. So, ang RA 11,642 igwaning epekto, ang epekto kay ni extends to the adopter's parents, si lolo, si lola. It extends to the adopter's legitimate children, si tito at si tita. It extends to the adopter's legitimate descendants, sa iyang legitimate child or children kang nag-ampon. However, this is not extended to the adopted relatives, sa iyang mga aki, asin mga apo. So, sana po na simbag ko sa imong kahapotan sa hapot na kung sa imong ampon may relasyon kay lolo kay lola, opo. Kung may relasyon, as in pwede magmana sa tito at tita, opo. After, of course, the observing the succession sa pagmana ka mga properties. So, patigururo na naman sa naisumpon ko na ining sarong hapon, tigururo na naman sa nasumanungod sa adoption. So, igwamanin mga senaryo or kamugtakan na kung saan may inaapod na legitimated child
or legitimated children. Sisay po ining mga legitimated child. Sisay ang mga legitimated child. Susog po sa lay, ang legitimated child ay isang illegitimate child na naging legitimate dahil nagpakasal na ang magulang after siyang ipinanganak. Klarado baga? Nagkaigwanin aki, so magjowa, dahil pa man kasal. So, kang nagpakasal na sinda, so duman, naging suaki ninda, bago sinda ikinasal, naging legitimated. Iyan ang legitimated child. Yan. So, namundag bago kang kasal. Kang kinasal, bago kang kasal, syempre, out of wedlock, illegitimate. That this child used to be illegitimate because he was born out of, or she was born out of wedlock. Kang ikinasal na sumagurang, so naging na siyang legitimated child. So, pero igo po inin mga inaapod na kondisyon bago maging legitimated, ang sarong legitimated, illegitimate child. Ang number one, dapat daipong legal impediment sa iyang magulang. Para maging legitimated ang bata, dapat noong siya ay ginawa, kang namundag siya, warang legal impediment ang parents niya para magpakasal. Ibig sabihin, hindi sila kasal sa iba. Tayong ibang agong. So sa imong ama, dahil ibang pinakasalan. So, kundi, dahil nga nita nagkaminuotan, nangyari na nangyari, namundag ka. Tada, magic. Yaong ka na. So, you were born illegitimate. Pero, dahil taday man nga ng legal impediment sila magpakasal kang, nagdesisyon na sila magpakasal, that's the time na naging legitimated ka na. And, sarap pa kang pwedeng maging impediment, hindi sila related sa isa't isa. Taaram taman, bawal magpakasal ang first cousins and iba pang mga malapit na relatives. So, ang first condition na dapat kumplihan, tanganing maging legitimated suati, dahil legal impediment. Now, ang hapot, paano kung teenagers pa ang parents? So, ibig sabihin, bakit pa 18 and above, ang requirement baga, part of the essential requisites as regards legal capacity, dapat 18 years old na. Kung teenager pa magulang, kung nagawa ang bata noong below 18 pa, ang isa, sarap sa inda below 18, o parehas inda below 18, ito ay siyempre sarap ang mga legal impediments. So, ibig sabihin, dakula ining problema, di man sinda pwede magpakasal. Kaya lang, pwede pa rin maging legitimated ang aki kapag nagpakasal na magulang niya noong nasa tamang edad na sila. So, kang nag-reach ng 18, siyempre dapat of legal age, 18 years, at least 18 years old. So, magiging legitimated so aki pag nag-reach na silang 18 years old na nagpakasal, so aki ninda magiging legitimated child. So number 2, ang sarap kang condition kayo, the marriage must happen. Definitely it must happen